Ayan, hi. Ka-out ko lang ng 11:30. Yes. And look, naglaba kasi ako. Kaya ang dami kong tupiin. Ayan. Since sobrang late ng aking room, konti lang yung kalat niya. Tatawangan ko dun sa kaibigan ko. Kasi nga, nag-selfie man ako dito sa loob ng room ko. Sabi niya, ay, akala ko ba banyo yan? Sabi ko, hindi. Kwarto ko to. Sabi niya, ang liit. Sabi ko, okay lang. It's not about malaki or maliit yung room mo. It's about safe ka. At saka yung may privacy ka. Yung sa dami ko nung napuntahang bahay, ito talaga yung actually pinakamaliit na room na nakuha ko. Hindi, meron namang malaki, kaso lang wala kang tawag na ito kasi nandoon yung ibang gamit nila, pumapasok sila, hindi mo pwedeng ilak, pumapasok sila, tapos kukuha ng stuff tulad ng doon sa inalisan ko, malaki yung room, malaki yung bed, na-vlog ko nga yun malaki yung bed malaki, tapos may malaking tokador, tapos dito sa side, malaking tokador na nandoon yung mga t-shirt ng among lalaki, kaya doon siya nagbibihis. Hindi rin diba? Kasi nga, malaki nga, kaso lang wala ka namang tawag nito, sariling mundo. Alam mo naman yung OFW, dito lang sa kwarto magkaroon ng sariling mundo, diba? Kapag pumasok lang sa room, saka pa magkaroon ng time na magmuni-muni. Kasi nga, super duper busy. Lalo na ngayon, malapit na yung Ramadan. Kailangan na talagang magtigong og kusog day. Kay Ramadan na hapit. Walay tulog-tulog. Ang laki pa ng bed ko. Pag hiniga ko to, pag pumasok ako, wala na ako matadaanan. Kaya ginawa ko, tinatayo ko siya doon. Yes. Okay lang naman yung ganitong bed. Basta safe ka lang, di ba? Ganito kalaki yung room mo, tapos may CR kang sarili. Doon sa inalisan ko, malaki yung room niya. Kaso lang wala akong CR na sarili. Share kami ng CR ng anak. Diba? So, ayan. Nagtutupi ako. Ang damit ko kasi nga naglaba ako. Labadami bukas. Dinalhan ako ng isang katerbang labahan ng anak ng amo. Nandito. Isang bag. Napakamot na lang ako sa ulo. Wala tayong magawa. Kasi gusto pa nilang ilipat ako sa name nila. Parang nagdalawang isip ako. Pero mabait naman sila. Mabait sila, sobra. Dito nga ako tumaba. Kasi sa ibang bahay, never akong magkaroon ng time na umupo para kumain. Ang ano lang naman dito kasi pag kumakain ka, kahit kumakain ka, gusto nilang utusan ka talaga. Eh ako naman pag kumain ako, tapos tatayo ako, nawalan na ako ng ganang bumalik sa pagkain. Yun na nga ang sinasabi ko dati. Kaya ayan. Ganito ang buhay sa Saudi Arabia. Huwag na lang
kayong mag-abroad dito sa Saudi kung hindi nyo kaya. Kung wala kayong mahabang pasensya. Kasi nga pag wala kayong mahabang pasensya, hindi talaga. Kailangan talaga ito. Kailangan magaling kang mag-adjust ng mga ugali mo. Kasi dito, kahit sabihin mo mabait sila, may attitude pa rin sila. Pero ito yung bahay na ito, mabait. Kahit nga may nagpunta ditong Pilipinang dalawa, sa salon naman sila. Naglilinis ng kuko dito nila. Nagmamasahe. Nag-aano ng kilay. Tinawag ako. Ano po ka dito? Sabi niya, mababait sila, Bino. Sabi ko, oo. Kasi nga, nakakaupo ka ng ganyan. Doon daw sa pinag-servisan nila, dalawa yung katulong, pero never makakaupo. Kasi utos daw ng utos yung sabi ko, dito naman, pag tapos na yung trabaho mo, makakaupo naman ako. Pag tapos ako maglinis, makakaupo ako. Kaso lang, pag nandito lang yung mga apo nila, yun ang pagod na pagod ako. Lalo na ngayon, dito na nakatira yung isang anak. Ay, hindi naman dito nakatira. Yung parang dito lang sa natutulog. Yung dalawa niyang anak. Wala yung asawa niya. Sila lang ng dalawang anak. At saka yung babae. Yung asawa niya, wala. Yun nga, nagdala ng sangkaterubang labahan. Sa lahat ng anak, siya lang naman ang ganun din. Siya lang ang dependent sa parents. Kasi nga, wala naman magbabantay sa mga anak niya kasi nga, pareho silang may trabaho, dalawang mag-asawa. So, ayan. Ramadan na naman. Pagod na naman ang mga syagala dito sa Saudi Arabia. Not just in Saudi Arabia. Sa ibang bansa na, Qatar, Kuwait, kahit saan naman, pag Ramadan, ganun talaga pagod. Kasi hindi yan sila kumakain. Nagpa-fasting. Sabi nga nung isa, hindi ka nagpa-fasting. Sabi ko, hindi. Tawa siya, nagtawa. Sabi niya, huwag ka lang kumain sa harapan ng mama namin. Sabi ko, hindi naman. Sabi niya, kasi nga, yung nanay nila is may sakit din. So, nagtitake siya ng gamot. So, parang, hindi siya nag-fasting. Parang first time niya yata ngayon itong Ramadan. Parang ilang taon siyang hindi nag-fasting. Parang 3 yata. Tapos itong Ramadan na ito na dadating. First time niyang mag-fasting. Kasi medyo okay naman na siya. Kaya ayan, Ramadan is waving. Mga ka-OFW dito sa Saudi. Itong Saudi talagang nakakapagod pag Ramadan. Sa iba, okay lang naman sa kanila. Pero parang masaya nga kasi nga medyo nagkatipon-tipon. Doon sa Majadiya naman, doon sa dating last year na Ramadan ko, maganda doon kasi nga nagkakatipon-tipon yung mga anak kasi pumupunta sila everyday, every night. Pag oras ng kainan nila, nagpupunta sila doon. Tapos may katulong na 4 lahat. Isang Pilipina. Ay, 3. 4 kami lahat. Isang Pilipina, 2 ibang lahi. Tapos ako. Mga katulong yun na anak niya. Anak na pumupunta doon. Tapos yun, natutuwa ako kasi nga, although hindi sila masyadong nakakatulong sa akin kasi nga may mga alaga sila, hindi ko naman pinipilit din na tulungan ako. Yung parang, okay lang sa akin na magtrabaho ako. At least, yung parang may makakausap ba akong iba. Pero dito, ewan ko lang ano yung magiging buhay ko dito sa Ramadan. Ayan, so hanggang dito na lang, hanggang sa muli. Thank you so much guys sa support, and mag-exercise pa ako para tumaba, ay hindi, para sumeksi. Ayan, bye.